balat po ng pork belly. Narinig niyo ba yan? Magandang hapon po. Ito po, yung leftover ko na pork belly ay pinatawid ko po ngayon. 2 minutes na po, tapos na po ito at gumawa rin po ako ng yung boto, beef, pero nilagyan ko ng shirataki noodles. Tingnan niyo po mamaya. Po mapagpalang hapon po sa lahat. Dr. Roger Topacio po uli. O share ko lang po itong aking kakainin ngayon, ang aking second meal. O ito po, yung ginawa ko po sa baba. Nakita niyo yung shirataki noodles with syempre yung beef goto na may balat ng baka. At naku, ito, narinig niyo ba to? Ito yung aking tinatawag na leftover to ng pork belly na yan. Microwave ko at local na sausawan. At lalagyan ko po ng pampagahang na sriracha. Ayun. And then, yung aking salad dressing. At ito po, 1 litro ng tubig. Yan. O, ito po ay, ano po to, guyabano leaves po. Lagi ko naglalaga po niyan. So, ayan po ang aking second meal. At bago akong kumain, mananalangin muna tayo. Salamat po Panginoon sa pagkain ibinigay na aking tatanggapin. Muling pakibasbasan po ang pagkain ito. Magsilbing lakas ng aking katawan. Gamot sa aking karamdaman upang makapaglingkod at makapagpuri sa iyong banal na pangalan. Sa pangalan ng aming mananakop na si Cristo Jesus. Ayan, ang unang subo po sa inyo. Ayan. Ito po ay ang shirataki noodles na ko. Ngayon, hindi ako nakakuha ng tinidor. Ang Pilipino, sanay naman kahit noodles, kahit po kutsara, pwede. Ang shirataki noodles, guilt-free. Kasi wala pong carbohydrates yan. Pang low carb po siya. Balat po ng pork belly. Narinig niyo ba yan? Sa paano ang lutong po nito? At ngayon naman po, yung kanyang laman. Sasawsaw ko na. Sa aking ginawang local na sausawan. Pwede rin pong gawin to ha. Bili po kayo sa palengke para mas mura. Ako bukas o makalawa, mamimili po ulit ko dito sa palengke ng area sa Dasma ng ano po. Again, bibili ko ng pork belly ulit. Pero sa pagkakataong to, bibili ko ng ulo ng baboy, gagawin kong crispy ulo sa pata. Crispy pata. Pero sa pagkakataong yan, actual, kung i-demo, paano kung niluluto po yan? At para perfect yung pagkakaluto. Para may alam din po kayo. Iyan po. Napakasarap po kasi yan for the family. At ang maganda po niyan, nutritious po yung pagkain. Huwag nyo, anin po yung sarili ninyo. Lalo may karamdaman ha, nag-vlog po ako nakaraan. Na alam nyo naman na stage 2 breast cancer na yung anak. Nag-message sa akin, sinamang palad, namatay po ko yung mother niya kasi po, ang dahil pinagbawal na pagkain. Lahat ng karne pinagbawal especially red meat. Napakawawa naman talaga yung red meat. Kawawang kawawa. Pero ang red meat po ang isa sa nagpapataas na hemoglobin. Kaya po, alamin po ninyo. At nandiyan po yung sa vlog ko. Bakit po kailangan natin kumain po ng meat kahit may karamdaman ka? Yan po magpapalakas po sa atin. Pero bilang meat kailangan gulay at prutas. Merong tasa prutas naman. Ang allowed yung melon, pakwan, at lahat ng berries.
Yan po, ang carbohydrates po, kunin natin sa gulay. Kaya po, itong susunod na araw, maaaring bukas, magagawa ko ng salad ng malunggay, talbos ng kamote, daon ng sili, kangkong. Ang sarap kaya nun. Hindi ko pa nagagawa yung vlog na yun, pero lagi kong ginagamit yan. Kasi isa sa nutritional therapy ko po yan. Hindi po ba? Ito na muna ako ng guyabano juice. Guyabano leaves po ito. Sarap. Ang sarap lalo kung malamig. Ayan po, no? So, nakita po ninyo ang aking kinakain. At magtitira na naman po ako sa aking anak. Ayan po. At mamaya po, shiritake noodles kasi ang bigat talaga ng karne. Konti nang kain ko, busog na ako. Pero mamaya gutom po ulit. Ayan. O kung may katanungan kayo regarding your health concern, huwag po kayo mag-atubili mag-message sa akin. Tatawagan ko po kayo. Yan po ang aking misyon dahil patuloy akong pinagdadaling ng ating dakilang Panginoong Diyos. Doc Roger Topacio, sharing good vibes and good